Hi, Maha. Anong ginagawa mo? Ito, pinapahirapan ko ang sarili ko for the sake of economy. Ito tayo, magbasa tayo ngayon. Intermediate Japanese na to eh. Dito na tayo sa number 4. Tapos natin yung number 3. Dito na tayo sa number 4. Nomi komo no ni kurou shita nihongo wa. Lapis na lang. Tsukuda ni nisuru. Hodo atta. May nakakalito ditong babasahin. Halimbawa yung Tsukuda ni nisuru. Kailangan maingat ka. So, anong ibig sabihin yan? Ay, basahin muna natin lahat. Kasi mahirap eh. Ichi. Diyan mo pipiliin ano ibig sabihin ng naka-gray. Kono kare wa namida ga deru hodo karai. Ni. Sakuya wa shawa o abizu ni nete shimau hodo tsukarete ita. 3. Kotoshi wa atatakatta. Atatakaka. Ayan ka na naman. Atatakakatta. Atatakakatta no de suteru hodo mikan ga toreta. So, dito muna tayo. Akala mo akala mo madadalian ka. Una-una pa lang, nabasa mo nga lahat. Pero, ano ibig sabihin yan? Nomi komo no ni. Akala mo hindi ko tinignan ng meaning. Ayan o. Nomi komo. Ano ibig sabihin ng nomi komo? Kasi yung komo is parang dadaan. Nomi is komo parang delivery, dadaan, ganyan. Tapos nomi is about drinking, di ba? So, swallow ang literal. Pero, hindi to literal. Understand well. Parang, di ba, nung unang panahon sa old school, kung minsan pinupukpok ng teacher yung ulo mo, babatuhin ka ng eraser. Bakit? Kasi matigas ulo mo eh. Di ba? Pasaway ka. Para maintindihan mo, ipapainom sa'yo. Di ba? Para maintindihan mo. Kailangang maramdaman mo yung sakit. Di ba? So, nomi komo no ni, to swallow, to understand well. So, yun ang ibig sabihin ng nomi komo no ni. So, andito tayo, di ba? Balik tayo dito. Nomi komo no ni kurou shita nihongo wa. Kurou shita. Kuro dito, yung kurou dito, yung nag-struggle. Kurou shita. Nag-struggle. Anong ni-struggle mo? Nihongo. Talagang mahirap talagang nihongo. Kung minsan, napapatoilet ka na sa sobrang hirap. Okay? So, nomi komo no ni kurou shita nihongo wa. So, para ma-understand mo yung pinaghirapan mong nihongo, tsukuda ni nisuru. Tsukuda ni nisuru. Kasi ito, ang tagal kong hinanap ang meaning ng tsukuda. Yung pala ay isda. I don't know if it's a form of fish. It's a kind of fish or it is fish. Pero nung itong kanji na yan, nung tinignan ko pa, ay ibig sabihin yung lupain na minamanage under manor system. So, mahirap, di ba? Tsukuda ni, ibig sabihin, mag-boil ka ng isda sa soy sauce. So, ano nangyayari pag nag-boil ka ng isda sa soy sauce? Nadudurog yung isda, di ba? At saka, umaalat. Di ba? Umaalat yung isda pag iluto mo sa soy sauce o pakuluan mo sa soy sauce. So, yan yung
paghahambing ng estudyante sa pag-aaral ng Nihongo na mahirap para maunawaan. Tsukuda ni suru. Kaya ka malilito dyan, ni yun, ni pa yan. So, ito kasi, di ba, preposition yan. 'Di ba? Tsukuda ni suru hodo atta. Yung ibig sabihin, my time or you had, it was like having to boil fish in soy sauce. Ano yun? In understanding struggling to understand Japanese. Yun. Okay? Number 1. Ano kaya dito? Yun, mahirap ang Nihongo. Sa sobrang hirap niya, para maunawaan mo, ay mapapaluto ka ng tsukudani. Fish in soy sauce. So, number 1. Kono kare wa namida ga deru hodo karai. Tingnan mo na. Kare. Alam nyo na yung kare, di ba? Chicken kare. Ganon. Beef kare. So, this kare is namida ga deru hodo karai. Namida. Luha. Hodo karai. Mapapaluha ka sa anghang nitong kare. Natutuwa ako dito sa sa kanji ng luha. Di ba ito tubig? Number 1. Pintuan. Malaki. So, yun ang ibig sabihin ng bawat kanji niya. 4 na kanji yan 1, 2, 3, 4. Tubig. Number 1, pinto. Malaki. So, pag pinaghalo-halo mo yan, namida ang basa niyan, luha. Tapos dito ako natatawa sa karay. Karay is maanghang, di ba? Maanghang, sobrang anghang. So, ito tayo, di ba? Tayo. Ito 10. 10 tayo. Pag kumain ka ng maanghang, di ba? Ano kayo tumatayo? Buong katawan mo. Okay, yan. Sige. So, dito, kono kare wa namida ga deru hodo karai. Tapos dito, sakuya wa shawa o abizu ni nete shimau hodo tsukareta. So, sakuya, last night, I was so tired that I went to sleep without taking a shower. So, saan bagay yun? Ito. Okay. Number 3. Kotoshi wa atatakatta no de suteru hodo mikan ga toreta. So, this year it was warm. Since it was warm, we harvested, or you harvested lots of mikan. So, hindi siya direct translation. Yes, hindi siya direct translation. Sa sobrang dami ng mikan ay itatapon mo na lang kasi wala namang kakain, hindi naman mabibili, wala ka namang pagbibigyan, kukunti naman ng mga tao. Sa sobrang dami ng mikan, siguro 10 lang ang tao sa lugar niyo, 1 truck yung mikan. So, itatapon nyo na lang sa sobrang dami. Yung mikan or mandarin oranges. Okay? So, saan nababagay yan? Number 1, di ba? Kono kare wa namida ga deru hodo karai. Sa sobrang anghang ng kare na ito ay mapapaluha ka. Okay? So, yun ang answer. So, titignan ko mamaya kung tama yung answer. Tignan ko na kaya ngayon. Okay? Ano ba ang answer?
A. 4. Asan ang number 4? Hindi ko alam. Basta yun ang alam ko. Okay, ang mahalaga doon, naintindihan mo yung binasa mo. 'Di ba? So, pero palagay ko number 1 ang answer. Hindi ko pa double check kung tama yun. Pero 'di ba? Yan. Okay. Bye-bye.